So, yo, what's up Moon Gang? This is Ed Panchabis Vlog. So, tagal akong hindi nakapag-vlog. So, babasahin natin yung mga comment dito sa YouTube, tapos sasagutin natin Moon Gang, ha. So, first, sabi ni, may vlog ako dati na paano ipasa ang initial at final interview na employer. May nag-comment si Teofilo Makisig Morales. Hirap din pala English interview. Mas okay pa nga mag-English kaysa sa akin. Mas okay ka pa nga sa akin mag-English. Ako talaga hirap. Ako naman Munggang, hindi naman ako magaling mag-English eh. Yung ginawa ko na lang talaga kasi nung ginawa ko, nag-research ako ng mga possible questions. Ito yung lagi tatandaan mo. Like, and tell me about yourself. So, sa tell me about yourself, you introduce yourself, mga pinag-aralan mo, like tell me about yourself, tapos dun highlight you doon pinaka-importante talaga dyan, pero dapat well in interview ka, dapat lagi ka nakangiti. Then like tawag nitong pinaka-importante talaga sa tell me about yourself, sabihin mo na lahat, like mga factory experience mo, first job mo, mga previous work experience mo, doon i-highlight mo yun. Yung tipong sasabihin mo na lahat para hindi na magtanong man sila, hindi na marami kasi sinabi mo na lahat. Then ikaw kung nahihirapan ka mag-English, ginawa ko dati tekniko Munggang, sinulat ko sa ni papel, tell me about yourself. My name is Edmond Chavez. I graduated at Agro National Foundation College of the Philippines with a degree of Bachelor of Science in Marine Transportation. Then my first job, my first work experience is I worked before as stock clerk at SM Lanang, Davao City, and my job there is like if there is nothing, hirap talaga, nahihirapan na ako eh. Yung tipong ganito Munggang, yung tipong pag wala ng stock ako nagre-refill, tapos hina-highlight ko yung mga tingnan lang kayo may dala. Uncle! Saan kayo? Sigarilyo? Oo, nag-vlog ko? Oo. Tapos highlight mo yung mga, pasensya na, may duwan. Highlight mo yung mga, yun nga, yung mga previous work experience mo. Sabihin mo doon na ganito yung trabaho mo, tapos may second job or experience. Sabihin mo yung ano yung reason na resign ka. The reason why I resign is like I want to experience other opportunities, so that's why I quit the job, and now I am applying to your company. Then I am hoping that you will give me a chance to be part of your company. Then as what I have researched, that your company is very nice and accommodating. There's a lot of Filipinos that already working there, so I want also to be part of your company, and I hope you give me a chance. Thank you and God bless. Then dapat lagi kang nakangiti. So yun yung mga, di ko na sinabi lahat, yun yung mga dapat sabihin mo. Then isusulat yun sa papel. Isulat mo sa papel. Then kung nahihirapan ka mag-English, basahin mo siya. Kasi marami ka pang time na para mag-prepare ba. Kung willing ka talaga sa isang bagay, kaya mo ipasa yan. Yan yung laging tatandaan nyo. Kung gaano pa kahirap yan, basta willing kayo, kayang-kaya nyo yan. So yan yung Munggang. So ito siya, ano pa ba? So IQ Master 969265 boss, paturo naman ng technique para sa no experience. Kasi ako Munggang nag-apply ako, wala kasi akong experience eh. Yung ginawa ko, syempre recto. Gumawa ko ng ganito, nilagay ko ng experience, kumuha ko ng certificate. Yan, hindi naman kasi masama ang pagsisinungaling kung ikakabuti mo rin ito. Hindi ka naman laging magsisinungaling, di ba? So ngayon, andito ako sa hangar kahit wala akong experience. Mga experience ko, stock clerk lang, sa mga ganyan lang. Ganyan lang mga trabaho ko. Pero nandito ako sa hangar eh. Kaya gawan mo ng paraan. Kasi katagalan kasi sa pag-apply.
lagi ka nare-reject, malalaman mo yung mga technique Mungang kung paano na ang mga tamang pag-diskarte. Yun. Sabi ni Jay Sunelak, ano pong tips para sa trade test? Yung about sa trade test, wala akong masasagot sa'yo dyan. Kasi sa amin kasi, nung nag-apply ako dati sa Samsung, wala kasing trade test sa amin. Pinasa lang namin yung interview. Tapos nag-medical kami. Then, prepared na talaga ako. Kaya napasa ko yung interview. Pero walang trade test. Pero sa amin dito ngayon ako sa Chicken Factory, kasi nalipat kasi kami ng kumpanya, sinabi ko sa kanila kung ano yung mga interview sa kanila. Nag-apply sila sa Chicken Factory, may nag-demo sila deboning. Gumawa sila ng video, ano yung proper na pag-cut ng manok, ganito hiwa, ganito ganyan hanggang. Then pinasa nila yun. Pero alam niyo yun, pagdating dito, hindi naman siya yung trabaho iba yung trabaho mo lang. So yun ang masasagot ko po sa trade test. Tika lang muna. Then ito pa, basahin natin yung mga comments ito. Then kayo Mungang, pasensya na kung hindi na ako masyadong nakakapag-upload Then ito, nag-comment si Alan Mamuad Jacob. Boss, paano pagtapos ng kontrata, pwede bang maghanap ng ibang kumpanya? At payag ba si dating company kung nailipat ako? Ganito yon. Ito sabihin ganito. Magandang question din yan. So pagkatapos ng kontrata mo hanggang like 2 years ka na dito sa Hungary kasi yung kontrata mo, papipiliin ka niyan kung extend or uwi ka ng Pinas. So kung gusto mo pang mag-extend, extend. Then kung uwi ka ng Pinas, uwi ka ng Pinas, ganun. Pero abot sa lipat ng company, may iba Mungang na pumapayag, pero yung iba hindi papayag May ibang ganun. Swerte ka kung sa company mo, pagkatapos ng kontrata, sabihin mo sa coordinator mo na lilipat ka, papayag sila, pero may iba hindi papayag. Kasi yung the reason why siguro hassle sa papers. Pero may mga kakilala ko dito na mga nagtatrabaho rin sa Hungary na nalipat din sila sa kumpanya din. Pero ako kasi, din sa aking sitwasyon kasi, tinry ko na magpalipat, pero hindi pumayag. So, ganun, accept na talaga. Makaawa ko na ilipat, pero ganun talaga. So tanggap na lang. Tsaka shoutout kay Milnard Banaad. Boss, pa shoutout sa susunod na video. Makiki-wish good luck na din apply ko pa sa Hungary. Alam mo Milnard, ma-advise ko sa iyo ulit. Alam mo, mahirap mag-apply. Sa madami na mag-apply. Kasi ako sa dami na mag-apply sa mga napalad na nakarating dito sa Hungary at nakapagtrabaho. So sa akin thankful ako nun. Tapos pinapangalagaan ko talaga yung trabaho ko dito. Hanggang ang ma-advise ko lang sa iyo, kung like for example, kung mag-a-apply ka, kung na-reject ka man, okay lang, apply ulit. Kung ano yung mga hiring na mga agencies dito sa Pilipinas, apply na ng apply. Huwag ka nang pumili kung anong trabaho. Ang importante makapagtrabaho ka dito. Yun ang importante. Yun lang, yung maging motivation mo. Marami na rin akong followers hanggang na alam mo yung nanonood na ng video ko, tapos ngayon nagko-comment sa videos ko na salamat sa videos mo kasi laking tulong sa akin kasi nandito na ako sa Hungary. So shoutout kay Gracelyn Ramos, kay Karins Martin, kay Marcelio Berhelio, Marcelito, I don't know. Then yun Mungang, tiyaga lang din talaga Mungang, kasi pag may tiyaga talaga may nilaga, totoo talaga yun. So ako naman kasi sa mga nag-a-apply sa akin, i-share ko lang din yung mga tunay na experience ko. Hindi ako nagpapahype na ganito ganyan. Gusto ko rin yung tipong yung mga kapwa Pilipino natin na makapagtrabaho rin dito ba, kasi alam niyo naman sa hirap ng Pilipinas yun na maganda yung lugar natin, maraming mga tourist spot,
maganda. Pero kung yung tipong doon ka magtatrabaho, mahirap talaga. Kasi ikumpara mo pag nagtatrabaho ka sa abroad, ganun, mas malaki ang sahod dito, pre. So ganun lang yung motivation ko hanggang. Then basahin pa natin yung mga comment dito. So yun lang naman yung mga comment dito hanggang. Then shout out kay Shetersino Bisaya dit here watching. Nakapunta ka na po sa Debrecen. Hindi pa ako nakapunta ng Debrecen, pero balita ko malayo din yung Debrecen eh. So yun lang naman yung yung vlog ko ngayon. So yun lang sa mga nag-a-advise ko sa mga ma-advise ko sa mga nag-a-apply. Like apply kung hindi man kayo pala rin sa pag-a-apply, apply ng other agencies hanggang sa matanggap kayo. Kasi may makakilala ko, hindi naman sila yung tipong yung tipong alam yung isang apply tanggap agad, hindi ganun yun eh. Ako nag-apply ako muna mga nabot ng isang taon siguro bago ako natanggap. Ang haba, pero hindi ako sumuko kasi sa akin kasi sa isip ko na gusto kong bumawi sa parents ko eh, na kahit pa paano nakapagpadala ako. Alam mo yun, kasi yung parents natin matanda, may edad na. So sa ganyang paraan na makapagtrabaho ko ng abroad, so makapagpadala ka sa kanila. So ako naman na anak nila, masaya na ako doon. Kasi pinaka-importante sa lahat yung pamilya natin eh. Ganun, lalo na sa nanay. Shoutout sa iyo, Tess Albaran. So yun lang naman yung masasabi ko. Maraming hiring ngayon sa maraming hiring ngayon sa agency sa Pinas na papuntang Hungary. So while hiring sila, massive hiring, grab niyo yung opportunity. Kung sa akin naman, papapiliin ko, in my own opinion, Taiwan or Hungary na lang kayo. Pero kung gusto niyo mataas na sahod, mas malaki ang sahod sa Taiwan, in my own opinion ha. Kaso lang kasi Taiwan may placement fee, so yung kakilala ko nag-placement yan mga 70k siguro, 70,000. Kung depende siguro sa ibang magkano yung placement fee nila. Pero yun lang in my own idea, kasi idea ko yan yung Tapos dito sa Hungary kasi ang kagandahan pag nasa Hungary ka, so kung gusto mong gumala, kung lalo pag ikaw single, kung gusto mong gumala sa Switzerland, Germany, Malta, Italy, Netherlands, saan mang Slovakia, Vienna, Austria, so you have a chance na makapunta dun kasi part ka na ng Schengen visa, so pwede kang makapagbakasyon dun. Huwag ka lang mag-run away kasi ako hindi ko ina-advise yung mag-run away, hindi ko advisable yan kasi mahirap na. So may malaki chance kasi imagine niyo yung mga nasa Pinas nag-travel ng Europe, malaking ginagastos yan, 100,000, 150,000 para makapag-travel. Like kung nagtatrabaho ko dito sa Hungary, so a bigger chance na makapag-travel ka kung gusto mong gumala, kasi at least man lang na ma-experience natin na gumala sa ibang lugar ba, ibang kultura. Ganito yung kultura nito, ganito yung pagkain dito, ganito yung itsura ng mga tao, matatangkad, magaganda, may itsura, ganun, masasarap ang pagkain, maganda ang mga tourist spot. Kasi ako nakapunta ko ng Rome, Italy, so basic experience na rin sa akin yun. Slovakia nakapunta ko, yun lang yung mga napuntahan ko. Tapos yun yung in own idea. So yun lang naman dito, tatapusin ko na yung video mo hanggang. So shout out sa mga lagi nanonood ng videos ko. Pasensya na kayo kung hindi na ako masyadong nakakapag-upload, pero nagpapasalamat ako sa mga silent follower ko na hindi naman nagko-comment. So yun, ipopromote ko yung YouTube ko. Please subscribe Edmond Chavez Vlogs on YouTube. Subscribe and hit the notification bell para every time na mag-upload ako, manonotify kayo. Then may Facebook page ako, Edmond Chavez Vlogs 2.0 and Edmond Chavez Vlogs, and Jennifer and Edmond, kami ng jowa ko, Facebook page namin. Then I have also Instagram, Edmond Chavez Vlogs
TikTok and Chapis Vlog. So maraming salamat sa panonood gabayan ng videos ko ngayon. Laban lang tayo sa live sa mga nag-a-apply. Una nang go kasi at the right time papalarin ka rin. So God bless and bye-bye.